Magaling. Praise the Lord. Ang bilis po ng panahon. No? Mas bibilis pa ho niyan dahil nasa bare months na ho tayo. But ngayon pong September, may bago ho tayong pag-aaralan. Hindi po siya bago, pero bago siya sa taon pong ito. And let us be reminded continually, especially in this evil last day. So ang ating tema po ngayon is overcoming evil in the last days. Alam niyo po in the Bible, sa mga sulat po ni na Peter, Paul, John, at iba po pong mga author ng New Testament, may mga sinasabi po silang they were living already in the last days. Kung sila po, nung panahon po nila, ay nasa mga huling araw na, ano kaya ang tawag po sa araw po natin ngayon? We are living in the last of the last days. No? Yung iba, hindi po nila ito nakikita o nararamdaman, hindi po sila naniniwala. Tayo po kahit ano pong nakikita po ng mundo, kahit ano pong nangyayari sa mundo, alam po natin kasi ang lahat po ng mga high technologies po ngayon, lahat po ng mga prosperity po ngayon, ng abundance po ngayon, yan po ay kung minsan distractions po sila na parang ito na lang ang buhay mo sa mundong ito. Pero kung hindi po, ang mga Kristiyano po hindi mangmang, alam po natin na hindi tayo mabubuhay ng 1,000 years old dito. Ni mabuhay nga ng 80 years old po ngayon, ang hirap eh. 100 years, hindi pa rin po. Marami pong namamatay po ng maaga ngayon. Ibig sabihin po talagang temporary po ang buhay po natin dito. Kaya sabi po ni Paul, do not set your hearts on things below, the things of earth, but set your hearts on things above, dahil we are citizens of heaven. Tagalangit po tayo. Taga-presensya po tayo ng ating Panginoon. And that is why, and there are so many evil things na nangyayari po ngayon. Ang dami pong, alam niyo na po yung ano ho ngayon, ang mga, kung nanonood po kayo ng balita, kung minsan brutal po, yung pong isa pong anak, na pagbintangan lang ng nanay niya na kumuha ng pera, chinap-chap yung nanay niya. Hindi man siya nakadrugs. Ang lakas pa ng loob niya, minaleta niya yung nanay niya, linabas pa sa daan. Na para bang siya mag-abroad lang. Ano yan, ba't ang bigat? Sabi daw ng mga kapitbahay nila. Ang sinasabi ko po dito, ganito na po kasama ngayon. Marami po. Narinig nyo na po 2 years old, rinate po ng isang lolo. Mga ganun po. We are living in the last of the last days. And if you are, you are not focused sa mission mo dito, sa purpose mo kung bakit ka nabubuhay, you will be lost. Kahit po pinagpapala ka ng Lord, kapatid, kahit na umaasenso ang business mo, na po promote ka, gumaganda ang buhay mo, o kahit anong problemang meron ka ngayon, kung kabaliktaran naman, dapat hindi po tayo ma-out of focus. Because sooner or later, kung di pa darating ang Lord, mamamatay po tayo. But I'm sure, ang masarap po dito, wala na pong mamatay sana sa atin, mag-rapture na lang. Amen? Amen. Sana nung mag-rapture kayo, I do hope na tayo po ay ready. Ibig sabihin po ng ready, walang ibang, yung katulad ng inawit na, anting dyan niya kinantayo nandyan, yung inawit po natin, Jesus be the center. Pag sinabi mong siya ang sentro, siya ang nasusunod. Sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, even sa pera. Lahat po ng bagay. Siya po ang nauuna, siya ang sentro. Now, tingnan po natin po itong 2 Timothy 3, 1-5. Sabi dito, but mark this, ang sabi, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure, rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Tayo muna po yung manalangin. Heavenly Father, we just want to continue to praise and worship you for who you are. And we thank you, Lord, for all the blessings that we are receiving every day from you. We thank you for your divine protection, for the strength that we have, O God. And tonight, Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, help us, Lord, to understand your word, your message tonight. We allow you, Holy Spirit, to move to each and every individual, especially po sa mga
panauhin po namin ngayon, we pray, Lord, open the eyes of their understanding that they may see the light of your gospel, the good news, your salvation, your love, and your grace. And as we receive and believe your word, let there be healing, let there be deliverance, and let there be salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Okay na? Hello, sound check. Manyad ko mong monitor. Sarah. Thank you. Okay, sabi po dyan, mark this. Pakilagay po sa unang Tandaan mo ito. Ito po yung sinasabi, markahan mo ito. Wag mo, pakaisipin mo ito. Wag mong kakalimutan ito. Ito po yung mark this. No? That means this is very important. Ang sabi po ni Paul kay Timothy, a young pastor, ang sabi po niya, there will be terrible times in the last days. Ang terrible times po dito, hindi po yung famine, hindi po yung coronavirus, hindi po ang gera. Ano po yung terrible times? People will be lovers of themselves. Mas mahal po nila. It is much terrible na mas mahal mo ang sarili mo kaysa merong gera. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. O hindi ko sinasabing hindi terrible ang gera, hindi terrible ang bagyo o yung earthquake. Mga terrible din po yan. Pero mas terrible po kung ikaw ay merong masyado mong mahal ang sarili mo. Ang tawag po dyan mga narcissistic. Mga narcissism. Mas mahal po nila ang sarili po nila. Believe sila sa sarili nila. Kaya marami po ngayon selfie. Na ano mo, andyan chicharo niya ang bulaklak. Tabalo na, anong ugali ito? At mo itantagan nyo, i-bring picturean. Then sabi po dyan, lovers of themselves, lovers of money. Tingnan nyo po, yung love po ang unang po dito because yung love po ang pinaka-importante. Kung saan ba yung love mo, kung ano ang mahal mo, yun ang Diyos mo. Kung ano yung mas minamahal mo, yun ang Diyos mo. So the love of money is the root of all evil. Ang sabi po dyan, boastful, proud, alam na po natin yan, no? Abusive, marami pong mapang-abuso ngayon, disobedient to their parents, mga kabataan, marami pong pasaway po ngayon, ungrateful, ang ganda po ng buhay ngayon kaysa nung 70s, nung 80s, no? Naranasan po natin na yung salol mo, pati brief mo, tatayan mo la, uling masakit hindi ho ba? Yung tsinelas mo, lalagdidinan meng alambre o kaya pako, o yan pamasira yung tsinelas mo, sasalina ka na naman Crocs, ang popang nano, Tarebalax, nano pa higay. Sabi po dyan, no? And yet, sinasabi, nakasakit hindi. Puro alang pasasalamat kayong Ginoo. Pero tayo po nun, potangati ng tinolang manok, kalagad mo mong magtinolang manok, nung alang mateke, sabong yan pa makapagtinolang manok. Pero mapagpasalamat po ang tao po nun, pero ngayon, ang ganda na ng buhay, hindi pa sila nagpapasalamat. Marami pong ganyan ngayon, unholy, no, wala pong kabanalan. Dahil tulong po natin, baka mapahaba po ako, intro pa lang po ito. Without love, alam po natin, unforgiving, slanderous, maraming marites po ngayon. Mapanirang po rin, no? Without self-control. No, marami pong without self-control po ngayon. Mga brutal po sila. Nanumburi mo, anak, kinasayang ba rin? Tapos siya pa yung nakikiusap. Dapat pag nag-post kayo, wag muna. Kahit anong mali nung nagbibisikleta, kahit sabi niya, pinagsisipa pa niya yung kotse niya, anong mas mali nung nagkasa siya? Alalabang utak din alawang pulis sa red. Ganyan na po kasama ang ngayon. Without self-control, brutal, no? Sabi ko, not lovers of good, ayaw na po nila ng mabuti. Kung, ngayon po, mas cool ka kapag ikaw ay merong kalokohan. Treacherous, ang treacherous po is traidor, mapanloko, mapanlinlang. No? Mars, pautang naman. Kaya yung mamamahay dyan. Treacherous po yung mga yan. Mga rush, ano po yung rush? Yung mga reckless, yun nga po. Konting lang po, nag-aaway sa parking, sa traffic. Marami pong reckless po ngayon. Reckless din po sa pananalita. Kagabi po may nabasa akong nakapost sa Facebook na kapag nag-ano daw siya, kilala po ito, no? Pero sabi niya, tinatanong po siya ng isang interview, nag-interview po sa kanya, sabi niya sa kanya, kung pinag-iisipan niya mga pinopost niya. Sabi niya, hindi na kanya. Total, lahat naman nagkakamali, pwede ko naman i-correct pagkatapos. Yan po yung mga yan, mga rush, mga reckless po sila. Conceited, yung po, ngayon po conceited, iba pa yung sa boastful, iba pa yung proud, yung conceited po, kunwari, banal siya, kunwari, tahimik siya, pero sa loob-loob niya, buti pa ako,
mas banal ako, buti pa ako. Self-righteous. And then, lovers of pleasure rather than lovers of God. Halalang gawaking beda nung alimamas yan. Tapos, naiinggit dun sa, ay buti pa si nasa ganyan. So, anong gagawin po yan? Mag-iipon po yan. Kahit hindi na siya kakain mo ng para makapunta rin siya, tapos makapag-selfie din siya, po niya. Alam niyo po ako, wala po, ewan ko po, siguro kung papayagan lang ng Lord, ang gusto ko lang talagang puntahan, di ba, in Jerusalem lang po, ang Israel. Pero wala po akong ibang pinapangarap, kahit po yung US, kahit nandun po yan, hindi ko po pinapangarap pumunta ho doon. Kasi sinasabi ko, alam niyo po, kung kayo po marami nang napuntahan na kahit anong lugar, yung hindi nyo man napuntahan o napuntahan nyo, pagdating po natin sa eternal life, sasabihin nyo, lahat ng napuntahan natin, basura pala. Buti pang hindi na ako nagsayang ng oras, sanang binigay ko na yung aking lahat ng panahon sa Lord. Hindi ko po sinasabing masama po ang mamasyal. Pero kung linggo-linggo na lang namamasyal ka, wala ka talagang Diyos. Lovers of pleasure, rather than lovers of God. Having a form of godliness, parang maka-Diyos, ang sabi, but denying its power, wala talagang power, walang pagbabago sa buhay, ang sabi diyan, iwasan yung mga taong ganyan. Have nothing to do with such people. Because yung pong mga bad people will corrupt your good character. Nasa 1 Corinthians 16:33 po yun, kung di po ako nagkakamali. Sinabi rin po ni Peter po sa 2 Peter 3:3 hanggang 4, sabi po dyan, above all, you must understand that in the last days, scoffers or mga mockers, yung pinagtatawanan po ang Diyos o yung plano ng Diyos, tayo po mga Kristiyano, pinagtatawanan din, scoffing and following their own evil desires. They're following their own evil desires. They will say, where is this coming? He promised. Where is this coming? He promised. Darating ba talaga? Meron ba talagang darating na Diyos o Panginoon? Sabi diyan, ever since our ancestor died, sabi diyan, noon pa man, namatay na yung mga ninuno natin, wala pa dumarating. May mga ganyan po. Wala naman pa, eto na yun kanya. Hindi na po sila naniniwala sa Diyos, hindi na po sila naniniwala na talaga pong magtatapos ang mundong ito. Because they're following their own evil desires. At ang lahat po ng yan, introduction lang po yan para sa tempo natin, ang lahat po ng yan ay very evident na po ngayon po. Ewan ko po, baka nagbubulag-bulagan na lang tayo kung sinasabi nyo po ang paganda ng pagandang mundo ngayon. No? Siguro sa technology gumaganda, pero ugali po at asal ng tao, pasama ng pasama. Pasama ng pasama po mga asal po ng tao ngayon. This is very evident. And that is why we are living in the last of the last days. If Paul and John and Peter, sinasabi po nila that they were living already in the last days, during their time, how much more during our time today, we are living in the last of the last days. That's why today, ang pag-aaralan po natin, our first topic is to overcome false doctrines. Now, let us define false doctrine. Last year po, nung po natapos ko po ang buong temang ito, tinignan ko po yung mga messages last year, ang message po natin last September 2022 is, yung pong mag-ingat po tayo, beware of devil's schemes. At ang first topic po natin is beware of false doctrine. Last year po, beware of false doctrine. Ngayon po, we need to overcome false doctrines. Ano po ang false doctrine? Kung kayo po yung nag-lesson last year, ito pa rin po ang meaning, hindi nagbago. Ang Greek word po niyan is didaskalia. Ibig sabihin po is teaching or instruction. Sa dictionary, sabi diyan, a belief or a set of beliefs held and taught by a church, political party, or other group. So ang doctrine, hindi lamang po yan pang religious term. Pwede po siya sa iba po sa secular terms. Sa mga ibang institution, ginagamit din po yan. And then sabi niya, a basic biblical truth organized in systematic form. Ang sa Tagalog po niyan is paniniwala, aral, turo, paniwala, batas. Kapag sinabi natin doktrina, batas, doktrina, dogma. At a fundamental truth of the Bible arranged in systematic form, ang tawag po dyan is theology. Ang theology po is study of God. Ang theo or theos is, ang Greek word po niyan is, ang God po ang ibig sabihin niya. Greek word po ang theo. Ang logy is, alam po natin, study of. So, study of God, ang theology. Dapat po meron tayong tamang theology. Meron tayong tamang perception about God. Meron tayong tamang pang-unawa patungkol po sa Diyos. Yan po ang tinatawag na theology para po mas maunawaan lang po natin. Now, if you have strong beliefs, it gives us a strong character. Kaya dapat po, kung matindi po, tingnan niyo po, kahit po yung
alam natin mali yung paniniwala po nila, ang tibay po nila, lalo na po, halimbawa, ako hindi nyo na ako madadala dyan kasi pinanganak na ako ng Katoliko, mamamatay akong Katoliko. That is strong belief. Ang problema lang, strong, wrong belief. Now, clear-cut doctrines, sabi po dyan, and convictions, make for clear-cut doctrines and convictions. Kailangan po, klaro po ang doktrina. Klaro po dapat ang doktrina po natin. Kung di siya klaro, noon nung bata po ako, kasi kukunti lang po yung mga nagtuturo po noon, hindi talaga klaro sa akin ang Trinity. Naguguluhan po talaga ako. Paano silang tatlo na iisa ang Diyos? No, ngayon na-discuss po natin yan, but hindi po natin talaga siya ma-embrace ng buo yun. At ang ano ho natin, it takes faith talaga to believe that there is one God existing in three persons. Because with God, nothing is impossible. To God, nothing is impossible. Amen. Now, when you know what you believe and understand, sabi po dyan, what you believe then, you don't have to negotiate with sin. Kapag alam mo ang pinaniniwalaan mo at naunawaan mo, hindi ka na magkikipag-compromise. Sin will not be your option. Sabi po dyan, doctrine is to your faith. Ang sabi po dyan, no, as backbone is to your body. Kung wala kang matibay na doktrina, hindi ka makakatayo bilang Kristiyano. Kasabi may Iglesia ni Cristo, kapag kausap mo yung ibang mga relihiyon, noon po, ganyan po yung mga born-again Christian, alalang balo. Pero ngayon po, binless po tayo ng Lord na talaga pong rini-reveal po ng Lord ang mga word po niya sa atin na tama po yung interpretation na walang kumokontra from Genesis to Revelation. Because kapag merong pang kumokontra, sinasabi po nila, ang daming contradiction ng Bible. Hindi po. Ang merong contradiction, yung pong pangunawa ng tao. Kailanman, hindi po magkokontra-kontra ang salita ng Diyos. Ang nagkokontra, yung pong katalinuhan po natin na doon lang ang abot po natin. And that is why whenever you read the Bible, you need to pray and ask the guidance of the Holy Spirit. Huwag mong sabihin na ikaw ay isang summa cum laude, honor student ka, matalino ka, kaya mo nang interpret. Hindi po, wala pong ganyan. Ang tunay na wisdom is nanggagaling po sa Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya po dyan, kung wala kang matibay na doktrina, hindi ka tatayo. Kasi ang doktrina po, sabi dyan, ay para po siyang spinal column or spinal cord. Wala kang backbone. Lahat po ng sira po yung backbone, paralyzed, hindi nakakatayo. So kaya kailangan po natin, in these evil last days, kailangan po natin ng strong doctrine na nanggagaling lamang po sa Biblia. Amen. So and then sabi po dyan, doctrines are revelation truths of God that are permanent and self-evident. Amen. So, ang doktrina po, alam niyo po, bago po natin umpisa ng mga points po natin, no? Kung kayo po, halimbawa po sa mga, sino po may mga CU na dito? Gusto ko pong malaman, ilan yung mga forerunners po ngayon? Sino po yung mga forerunners po? Mga nagli-lead na. Ayan, may mga ilan-ilan po, no? Kung, alam niyo po, kung meron kayong alam ng mga forerunner na hindi po nagtuturo po sila outside the Bible, isumbong niyo po. Isumbong niyo po. Hindi po natin papayagan niya na may papasok na ibang doktrina. Kahit po sa Discovery Education Program, kung may nagtuturo pong hindi tama ang kanyang tinuturo, isumbong niyo kay Pastor Jack. Para po, kami po, kung sino po haharap po sa amin, iko-correct po. Hindi po natin papayagan ang maling doktrina po. Dapat po lahat ng doktrina, lahat ng katuruan, galing lang po sa salita ng Diyos. Dahil walang ibang tama, kundi lang ang Diyos. Kahit po yung education natin, maraming mali sa education po natin. Mga indoctrination, mga brainwashing po. Anyway, let me start with Matthew 24, 3-4. Sabi po dito, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, ito po yung ano po, no? Ang una po dyan, yung verse 1 and 2 pala bago po ituloy. Ito po yung, Lord, ang lalaki po ng mga bato. Napaka-majestic. Alam nyo, darating ang araw, ang lahat ng batong yan mabubuwal. And then, nung nasa Mount of Olives na sila, sabi dyan, the disciples came to Him privately. Sabi niya, tell us, they say, Lord, sabihin mo kailan ba ito? When will this happen?
and what will be the sign of your coming and the end of the age. Kailan ba ang katapusan ng mundong ito? Ano ba yung sign? Ang sabi po, nagtatanong po sila. So ano po ang unang answer ni Lord? Ang unang answer po niya, watch out that no one deceives you. Ang unang sign na makikita po natin that we are living in the last days ay yung pong deception. There are so many deceptions today. Ang sabi po ng Corinthians, the God of this age. Ano po yung the God of this world? Sino po ang Diyos ng sistema ng mundong ito? Si Satan. So that means lahat po ng institution, whether yan po pharmaceuticals, isa pong malaking negosyo, katulad, halimbawa po mga institusyon katulad ng NASA, kung di si Kristo ang nasusunod, ibig sabihin niyan, ang nasusunod si Satanas. Ganun lang po siya kasimple. Because ang sabi po ng Bible, the God of this world. Kung hindi si Jesus ang tinataas po, yung Jesus of the Bible, ang lahat po na niyan ay kontrolado ni Satanas. Now, ang doktrina po, ang deception po ay hindi lang po pang-religious. Lahat po ginagawa ni Satanas para po ma-deceive po tayo. 100 years ago, more than 100 years ago, siguro mga more than 120 years ago, nung pumasok po ang 1900s, ang family po ng Rockefeller, ang isa sa mga pinakamayaman sa buong mundo, na sila po yung pagawaan po ng mga rocket ship, ng mga tanke, ng mga jet fighter, lahat po ng ammunitions, panggera, lahat ng mga pharmaceuticals, sila po yan. Kasama po si Rothschild, no, kung kayo po ay nagre-research. More than 100 years ago, ang gamot is, halaman lang, herbal. Mas mahaba ang buhay ng tao. Pero inimbento po ang mga, ngayon, yung mga medicine po ngayon na ang tawag po dyan, synthetic. Pagagalingin ka sa isang parte na gusto pagalingin, pero ang side effect, marami. Pero yung pong herbal na gawa po ng Lord, wala po. I'm not hindi ko po sinisira ko po yung mga biogesic or what. Dapat po tayo po, kapag nagpe-pray po tayo, kapag nagtitik tayo ng mga maintenance po natin, mga synthetic po yan, ang prayer po natin, maging sa pagkain, ang prayer po natin, Lord, yung walang side effect. Yung good, sa halimbawa po, kami po, lagi prayer namin sa pagkain, good nutrients lang ang ibibigay. Kasi po, lahat ng pagkain po ngayon, may mga chemical na eh. Ano pa ho yan? Kahit po sa gamot, ako po ngayon po, wala na akong gamot, puro vitamins na lang, praise the Lord, no? Actually po, pag ikaw ay patagal ng dialysis, dumadami dapat ang gamot mo at tumataas yung dosage. Sa akin po, tinanggal po ng Lord. Puro vitamins na lamang po ngayon na hindi kasi nakukuha sa pagkain. But God is good. Ang prayer ko po lagi nung tinetake ko po, walang balitog lang mga nakakalabalo daw po rin kayo. Minsan po, maniwala kayo sa hindi, 30 pieces lang, sabi-sabi. Tapos konti lang ang tubig. Sanay na ako po. But God is good po na ang prayer ko, Lord, walang side effect in Jesus' name. Because ang sabi ng Mark 16, they will drink deadly poison and it will not hurt them, those who believe in Jesus. Kaya hindi po nagtagumpay ang Antichrist sa ating, yung mga nabakuna po sa inyo. Kaya sabi ko sa inyo, okay lang kung magpapabakuna kayo dahil kailangan sa trabaho, kasi po protektahan kayo ng Lord. Hindi pa naman yan ng 666 eh. Pero kung nagpapabakuna ka dahil puno ka lang ng takot, lamaran ka. Tatakot ka. Ba't ka tatakot ng matsuke kay Kristo? Amen? Sa amin nga po, buong family ko po, pati sa family ko sa Amerika, ako lang po yung sa buong dialysis ata, ako lang po yung di pa nabakunahan. Kukulit-tanda ko yun eh. Kaya kailangan keba, yan. Hindi naman kailangan. Kaburi ko na matusok. Puta po matusok din. Hindi naman po yung pag-anon eh. Bisagadyak yung butol, masakit po yan. Kaya po ngayon, kinukulit po ako sa yung flu vac, tsaka po yung nanipitametong bakuna pong basta, Bisaya, kaputang kaila, lagnat ko lalo. Apinting side effect na eh. Uy, ala ko man lagnat. Kaya ba't hindi na ko lagnat dahil ka rin kaya nga. Kaya ba't sa 4,000 na ako? Yung mga ganun ho. Pero nung takot ko, sige, wala mo, para pong binabastos ang Lord kapag natatakot ka sa ano-anong mundong ito. Kasi sabi ng Lord sa atin, I will never leave you nor forsake you.
Kapag takot ka, hindi mo pinapaniwalaan ang Lord na nasa iyo siya. Amen. Marami pong deception ngayon. So much for that po, no? And maging po dito kay sa 2 Timothy 4:3, for sabi diyan, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. No? And then, ayaw na po nila ng tamang katuruan. Instead, to suit their own desires, sasabi po diyan, they will gather around them with a great number of teachers to say what their itching ears, yung gusto lang nilang marinig, want to hear. Marami po ngayon gusto nilang marinig, puro blessing. Masarap po ang blessing, pero kung ang gusto mo lang ay blessing, tapos yung blessing na inaiisip mo pa ay agad pera, something is wrong. Kasi yung blessing, yung kahit wala kang milyon, kahit wala kang maraming pera, pero bumangon ka ngayon, malakas ka, mas malaking blessing yun kesa sa ilang milyon dolyar. Yung iba po, naawa sila sa akin. Yung iba naman, nabibilis sila sa akin kasi magsi-17 years ako nagdadialysis. Kumakalunos. Blessing po sa akin na buhay po ako hanggang ngayon na magsi-17 years na. Miracle na po sa akin to. But I know, marami pang miracle ang gagawin po na Lord sa buhay ko. Hanggat may purpose ang Lord sa buhay ko. Tandaan niyo po ito. Hindi man maganda ang bahay niyo, hindi man maganda ang sasakyan niyo, wala man kayong sasakyan, wala man kayong malaking pera, pero kung meron kayong Jesus, hindi kayo kawawa. Dahil walang kawawang anak ng Diyos. Dahil tayo pa'y Bill Gates, na walang Kristo, na ma-antikristo pa yung mga yan, kahit po sila bilyonaryo. Kasi any moment na tayo pong lahat ay mamatay, sila impyerno, tayo hindi. Mapalad po tayo kapag nakay Kristo tayo. Saka hindi ibig sabihin na wala kang milyon, magkukulang ka. Kasi po, Psalms 23, kung ang Panginoon ang pastol mo, kung ang Panginoon ang sinusunod mo, susunod ang blessing sa iyo, hindi ka magkukulang. Surely goodness and mercy shall follow me. Sila po ang hahabol sa atin all the days of our life. Bakit po? Because we are following the good shepherd. Amen. So hindi po tayo kawawa. So sabi po dyan, no, naghanap po sila ng mga teacher na, ay, buti pa ito, maganda ang ano niya. Marami pong mga matitindi po, magagaling pong mga motivational speaker po ngayon. Very emotional and very dynamic. Pero ang tanong, yung pong bang tinuturo po nila, are they biblical? Kailangan po i-check po natin. Kailangan po, biblical po siya. Otherwise, malinlin lang po tayo. So sabi diyan, they will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Sinabi rin po niya sa 1 Timothy 4:1, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith. Kaya hindi po to, alam niyo po yung mga verse na binasa po natin ngayon, nagpapatunay lang, walang one save, always save. Because you can turn away from the true faith. And once you turn away, nag-backslide ka from the true faith, na dati kang ligtas, hindi ka na ligtas ngayon. It is true that no one can snatch us away from the Father's hand, but only you can leave the Father's hand. It is true that nothing and no one can separate us from the love of Christ, but you can separate yourself from the love of Christ. We have the free will. We have the free choice. Hindi po namimilit ang Diyos. Hindi tayo mga robot. Kaya sabi mo dyan, in later times, some will abandon faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. At maliwanag na po ito. Sabi po dyan, no, maging yung kanina, in later times. Yung later times po ito, sinasabi niya, ngayon na po nangyayari. It is now happening sa ating pong mga very eyes po natin. Number 1, to overcome deceptive false doctrines, we need to know the sound doctrines from the Bible. Alam po natin ibig sabihin ng doktrina, katuruan, batas, dogma. Pero ano pag sinabi pong sound doctrine, ang ibig sabihin po niyan, uncorrupted or right teaching. Tamang katuruan. Tama, wastong katuruan, tamang aral. Alam po, kung nakikinig po kayo sa isang tao, tapos meron po siya nabanggit, pag alam mo ang Bible, maririnig mo sa iyong sarili na parang hindi sound yung doctrine niya. Parang sintunado. Yung sound po niya hindi tama. Masakit pakinggan. Parang hindi tama yung sinabi niya. Hindi siya sound doctrine. Now, yan po ang ibig sabihin po ng sound doctrine. Sabi po ng Psalms 119:45, so I will live in freedom because I do my best to know your instructions. Sabi po ni David, I will live in freedom. Nabubuhay akong malaya.
Malaya po, ibig sabihin po nito, hindi siya alipin ng kasalanan, hindi siya alipin ng demonyo. Bakit po, anong ginagawa niya? I do my best to know your instruction. We need to do our best. Study to show thyself approved, ang sabi po ni Paul kay Timothy. Do your best to study the Bible. Ang Bible po, ang Greek word po niya is Biblios, ibig sabihin lang po niyan, the books. Yan po ibig sabihin ng Bible, the books, the scriptures. And there are 66 books in the Bible, 39 Old Testament, 27 New Testament. Now, pag-aralan po natin mabuti, huwag po natin pagsawaan. Ako po siguro, hindi ko na mabilang, lalo na po ang New Testament, kung ilang beses ko na po itong nabasa. And yet, hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo na master ko na po siya. Siguro po, kahit mabubuhay po ko ng 100 years pinag-aaralan ng Bible, hindi ko pa rin pwedeng sabihin na ma-master ko na po. Kasi ang dami pong mga sikreto, ang dami pong mga mystery. Kung minsan po, alam mo na yung binabasa mo dati, binasa mo na siya siguro 20 times. Pag binasa mo uli, mayroong fresh revelation. Bakit po? Because, ang sabi ng Hebrews 4:12, the Word of God is alive. It is active. Buhay po siya. Hindi tulad po ng newspaper, basahin mo uli bukas, yung balita pareho pa rin. Yung revelation pareho pa rin. Yung mga pocket books ninyo, yung mahilig kayong mag-pocket books na nagsasayang kayo ng oras, doon sa mga pakilig-kilig kayo, paano na nung babasa nyo ka rin pocket books na rin na hindi nyo alam na dedemonyo lang po kayo sa ganyan, iniba, master nyo na yun. Kaya ba't na nakukarakal pocket books? Tahimik na. Diyan pamwako ka na ako, dapat iningunahan nyo. Nung biyasa na kayo kayong Bible, totoo? Balo yun eh, totoo? Nung kami, Aldo, ipag-aralan ni Bible. Pero ako, hindi ko po masabing master ko na siya. Paniwala niya yung Soriano, master na. Master lang niya yung subjects na gusto niya. Mga subjects na gusto niya. Punta ka sa ibang subject, hindi niya masasagot. Yung subject na gusto niya, yung mga tinutulig sa niya, yung kung ano yung mga sikat na mga relihiyon, tutulig sa inya yung pinakasikat nilang mga doktrina. Kaya master po niya yung mga verses na yon. Kaya tayo, kung master natin yung mga, alimbawa po, master natin yung mga salvation verses, John 3:16, Romans 3:10, Romans 3:23, Romans 6:23, Ephesians 2:8, 9, marami po. Andiyan pong dinalan, makapag-recite ko pong verse patungkol po sa mga gusto po nating topic. Pero hindi po totoong, ay kagaling na Soriano, memorize. Hindi po totoo yun. There are mystery in the Bible na only the Holy Spirit can reveal it to us. O hindi rin po kami ang pwedeng mag-reveal. Ang Holy Spirit lang po. We do not trust in the wisdom of men. We trust in the power of God, in the power of the Holy Spirit. Amen. Kaya gawin po natin ang lahat, sabi po dito, para po mapag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Kasi po kapag alam mong salita ng Diyos, you will live in freedom. Ang sabi po sa John 8:31-32, Jesus said to the people who believe in Him, sabi niya, you are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. Kayo ay tunay na Kristiyano, kayo ay tunay na mananampalataya, tunay na sumusunod kay Kristo kung tayo po ay mananatiling tapat sa mga katuruan niya. And you will know the truth, and the truth will set you free. Alam niyo po sa mga nagte-testimony narinig ko, maging sa mga CEO na naririnig ko po, pag sinasabi ng, ay, totoo nga po, nung pong ibinigay ko po yung tithes ko, ibinigay ko, totoo nga po, nag-increase po yung business namin, ganito po. Bakit po? Pinanghawakan nila. Para malaman mo muna ang katotohanan, panghawakan mo muna ang katotohanan. Hanggat hindi mo pinanghawak, because hindi po totoo yung to see is to believe. Believe, and then after you hold on to what you believe, to the Word of God, to the promises of God, then, nandun yung kasagutan ng Lord, then you will know the truth. Ay, totoo nga, nagpapagaling ang Diyos. Ay, totoo nga, pinoprotektahan tayo ng Lord. Then, hindi ka na babalik dun sa ay, baka hindi na pagalingin ng Lord. Ay, baka hindi po. Kapag ganun po, bumalik po kayo dun sa kung paano kayo linigtas ng Diyos, paano kayo pinagaling ng Diyos, kung paano kayo pinagpala ng Lord. Always reminisce po yung mga miracles na ginawa po ng Lord po sa atin para hindi po tayo mawala. Then you will know the truth. Proverbs 4:30, subject, hold on to instruction, do not let it go. Hold on to the Word of God. Yan po ibig sabihin niya, do not let it go. Guard it well, for it is your life. Sino po ang magbabantay sa mga word ng Lord? Tayo. Guard it well. Ang pinanghahawakan mo ba katalinuhan na ng tao o katalinuhan pa rin o karunungan ng Diyos?
The wisdom of God of the Bible. Kailangan po, i-guard po natin to. Bakit po? It is our life. The Word of God is life. It's life to us. Even eternal life. Now, dito sa mga taga-Bereans po, sa Acts 17:11-12, napakaganda po nito. Nasabi po dito, now, the Berean Jews were of more noble character. Pag sinabi pong ang mga Bereans po nito, noble character po sila, mga ano po yan, maharlika po sila ganun. Mataas ang pinag-aralan, mataas ang estado sa buhay. Nasa social class po sila, ang mga Bereans, kesa doon sa mga Thessalonica. Now, tinawag silang noble, hindi lang dahil talagang noble po sila sa kanilang position, but noble po ang person kapag siya ay mapag-aral sa salita ng Diyos. Kasi po, kinumpare po ni Paul ang mga Bereans sa mga Thessalonians. Ito po sa Thessalonian Church, kasi po Thessalonian, kung nabasa niyo po ang Book of Thessalonians, naniniwala sila doon sa doktrina na parang ang saksi ni Jehovah na wala ng second coming, wala ng end times. Ito na yun, nandito na tayo. Ang sabi ni Paul, hindi totoo yun. Ang sabi ni Paul sa 2 Thessalonians. Kaya sumulat po siya ng pangalawang sulat sa Thessalonica dahil naniniwala silang wala ng rapture, wala ng second coming. Hindi darating ang second coming, ang sabi po dito, hanggat hindi lumalabas yung man of perdition or man of lawlessness. Yung nag-aaral po sa akin ng eschatology, alam niyo po ito. Hindi darating yung ang end times kung wala yung man of perdition, yung antichrist, man of lawlessness. Hindi siya darating hanggat hindi dumarating. Now, pag dumating yon, pagtapos nung doon pa lang darating, hindi siya makakadating, hindi siya makakalabas hanggat nandito ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nasa atin. Ang problema, ang mga Thessalonian Church, pinaniniwalaan nila yung doktrina na hindi tinuro ni Apostle Paul. Kaya pinagalitan po sila. Kaya sinabi po ng Book of Acts dito, mas ano ang mga taga-Berea. Ang sabi po dyan, for they received the message with great eagerness. Tingnan niyo po ito, when you receive the message, dapat po meron ka, ano ka po, talagang eager ka, excited ka, masaya ka. They received the message with great eagerness and examined the scriptures every week. Every week ko ba siya? Every day. Kailangan ba, Pastor, every day? Because man shall not live on bread alone, but with every word of it. Kung kumakain, ibig sabihin ng Lord doon sa Matthew 4:4 na yon, kung kumakain ka araw-araw, kung 3 times a day ka man kumakain, yung ringalwakya kayo, 6 times a day ko pang mamakan. Galingal doon na mamakan ko, maranap na ako siya. O baka na sinanay mo rin bulati mo. Na nung gigutan, kakatawan din kaya kang kahit, ika naman talakad ka. Makasilip na kang rep kung nanong kain mo. Magpapali ka kang microwave. No, kung pinapakain mo yung katawan mo, you will never live na mapayapa, full of joy, without the Word of God. If you want peace, and if you want true joy every day, study the Word of God every day. Eat the Word of God every day. Amen. Eat the Word of God every day. Yan po ang mga Bereans. So balik po natin sa Book of Acts. Thank you sa verse. Kaya sabi dyan, they examine the scriptures every day so to see para saan if what Paul said was true. Alam niyo po, wag po kayong makontento na napakinggan niyo po ang pastor dito na nag-preach. Pag uwi niyo po sa bahay, ito pong napag-aralan po natin, no, pwede niyo pong i-replay or whatever, no? Kung gusto niyo pong kumuha ng, meron po kayong USB, magpa-copy po kayo kay Sister Vanessa dyan, para mapag-aralan niyo po. Nandyan na po may mga notes po yan, para mas madali pong pag-aralan niyo po. Now, ang mga Bereans po, pag uwi po nila, tinitingnan nila kung tama. Alam niyo po, anong Bible po nila noon? Old Testament lang. Alam niyo po yung main message of Paul? Ang main message po ni Paul is we are saved by grace alone. Yung salvation by grace ay i-reveal lang ni Lord kay Paul lang. Hindi sa 11. Kaya gulat sila eh. Kay Paul lang na that we are saved by grace. Ang alam po nila, saved sila kay Jesus. At the same time, kailangan pa nilang tuparin ang law para sila ay masave. Kaya tinawag po sila mga Judaizers. Mamaya po, pupunta tayo sa topic pong iyon.
Pero ngayon tingnan muna po natin, sabi po dyan, titignan nila kung itong Pastor Paul na ito, tama yung inaano po niya. So sa amin po, we encourage you po, yung tinuturo po namin, i-ano niyo po, kasi po, the more na kayo mismo, tinitignan niyo kung tama ang sinabi niya dito, the more na mag-grow kayo spiritually. The more na ito po yung ma-inculcate, ma-embed po sa inyong mga puso. Hindi niyo po siya makakalimutan. And then, verse 12, ang sabi po dyan, as a result. Ito po ang resulta. Dahil sila po ay talagang pinag-aaralan po nila ang tamang doktrina sa Biblia, as a result, many of them believe. Marami sa kanilang na born again, and as did a number of prominent Greeks. Now, ito po mga prominent Greeks pong ito, ibig sabihin po mga kilalang tao ito, mga importanteng tao. Meron po silang social standing sa gobyerno. Kaya alam niyo po, kung mag-evangelize ko yung medyo nasa social standing, dapat po alam niyo po ang sinasabi niyo. Bakit po na-win po ng mga Bereans? Dahil po matindi po ang pag-aaral nila sa Biblia. Kapag alam mo po ang Bible, alam mo po ang tinatayuan mo, meron kang sound doctrine, meron kang backbone, strong backbone, kahit sino. Alam niyo po, sabi ko nga po sa mga, I think nabanggit ko na dito, pero madalas sinasabi ko po ito sa mga pastors. Nung ako invite na ako, sabi ko, may invite po ako sa Malacanang, hindi na ako magninervyos. Because I won't be talking about Constitution, wala po akong alam gaano dyan. Medyo alam ko lang yung preamble, we, the sovereign Filipino people, employed in the aid of Almighty God, pepamemorize din kaya katamo. Pero kaya antin dyan ang gayen eh. Pero mas alam ko po ang Bible, tatayo po ako sa harap po kahit kay Presidente, na ipipreach ko po si Jesus dahil mas balo kay in salvation kaya sa karela. Not because I am intelligent, because I know, tinuruan po ako ng Diyos at pinag-aaralan ko ang Bible every day. Andiyan pangarap ko po kay Presidente ng kay mag-English na ako kang naning Presidente ng Amerika? Kang Biden po. Kahit po kanino po, no? Gangkari pa, balo nung maniwala lang pa dira Rothschild po kay. Ang ibig sabihin ko dito, kahit po sinong prominenteng tao, kapag alam mo ang tinatayuan mo sa Bible, mahaharap mo sila, may papakilala mo sila kay Jesus. Dahil alam mo ang pinagsasabi mo. Pero kapag hindi mo pinag-aaralan ang Bible, mabaling panyabyan mo. Manula ka mo. Yung alam niyo po yung nagmamagaling-magaling ka pa, ganun. May mga estudyante ganyan, halimbawa, kasi po kapag may mga estudyante ako, hindi man sila nagtatanong para malaman nila yung sagot eh. Nagtatanong sila para subukan kanila. Lamaran la rin. Pinapatunayan nila na mas matalino sila. Ganun po sila. Ako po, kahit pong tumayo po ako sa Malacanang, kahit po sa White House, para mag-preach po, makakapag-preach po ako. Ako man mag-nervyos. Dahil nung salvation mo yung pisasabihan, pati po tithing, siguro pwede ko ikahika rin. No. No, Karitana po. Yun po, no? Sabi ko dito, mga prominenteng Greek women and Greek men, nakakilala po sila. So double check po natin ang mga pinag-aaralan po natin ito. Pangilan na po ito, number 2. To overcome deceptive false doctrines, we need to refuse to listen to false doctrines. Huwag na po kayong makinig sa ibang doktrina dahil ito na po ang tamang doktrina. Nung nagkasakit po ako, 2007 na mag-dialysis po ako, nag-question po ako sa sarili ko, am I in the right church? Am I in the right faith? Is this Bible na binabasa ko, ito ba talaga ay salita ng Diyos? Nag-aral po ako sa Bible School. Ang goal ko unang-una, hindi lang po yung magpastor, gusto kong patunayan na yung Word of God talaga ay Word talaga ng Lord. Wala pa akong 1 month. Dahil po sa kaka-research ko po, kakabasa po, at kung paano nabuo ang Bible, namangha po ako, sabi ko, ito talaga ang salita ng Diyos. At nasa tamang pananampalataya po ako. Kaya kung minsan, parang hindi tayo nasa tamang pananampalataya dahil hindi tama ang relasyon natin kay Kristo. Kapag tama ang relasyon mo kay Kristo, babasahin mo ang Biblia, magiging tama yung mali mong mga katalinuhan mong mali. Amen. Nakita ko po na ang hirap po ng Bible. Yung po kanyang mga geographic, yung mga mapa po niya, very accurate. Wala pong Google noon.
Kahit sino po yung mga propeta na sumulat hanggang sa New Testament, yung mga mapa po nila, very accurate. Noon sabi nila, hindi totoo si Jesus kasi wala naman Pontius Pilate. Pero kailan lang po, no? I think 1970s lang po ata o 80s. Nakalimutan ko na. Lumitaw po yung sa sa mga archaeologists na ano po nila yung inscription po ni Pontius Pilate. Na talaga po siya, isa po sa governor po ng Rome. Na nagpapatunay po. Ang dami pong mga evidences po ngayon. Accurate po sa history, accurate po sa sa geology. And there are many evidences, just like po yung sa Mount Ararat, yung Noah's Ark, yung sa Red Sea na hinati po, ang dami pong mga buto ng kabayo po doon at saka po mga chariot. Anong ginagawa nila doon sa Red Sea? Kung saan saktong dumaan ng mga Israelites. And yet, marami pa rin yung sinasabi na salitaan, ano lang yan, gawa lang ng tao. Meron po nakipagdebate sa akin dahil nalaman niyang Kristiyano ko. Dialysis pa ni Muslim po siya. Sabi niya rin, pinapabayaan ko po siya. Talagang bine-brainwash niya ako. Sabi niya, yung, alam mo kanya, yung mga ano ng mga Kristiyano, kanya, yung Bible, di man totoo yan. Rin na ako magsalita. Baka hindi mo alam, kako. Yung Quran, nasa 1,500 years lang yan. Yung pinakamatandang aklat ng Bible, nasa more than 3,000 years. Lahat ng nasa Quran ay galing sa Bible na pinagbabaliktad yung kwento ka. Nangasyak ka na. Do your research sa akin. Hindi kasi paano tama yan kanya. Yung, halimbawa, yung sa Mark 16 kanya, iinom ka ng, sige nga, uminom ka ng lason, anak ako, kung di ka, wala mo kako, kung minsan nakakakain tayo ng lason, pero di tayo. Pero isang engot ka na lang, bakit mo ano yan? Yan ay pwedeng literal at pwedeng figurative. Halimbawa, sinabi ko sa iyo, ilista mo sa tubig, lista may pingkenda, no? May nakamulalakan tayo, ako kaya. No? Ang tawag po dito, itaga mo sa bato. Tabakan mo yung bato, ako kaya. Pero alam mo kung ano yung ibig sabihin. Ibig sabihin, huwag mong kalimutan. Yung ilista mo sa tubig, kalimutan mo na lang. Pag puti ng uwak, although meron na pong puting uwak ngayon, no? At pag itim daw ng tagak, ibig sabihin nun, imposible. Marakala figure of speech, sabi sa kanya. Likwana ako. Likwana ako, ineburi nga kilala ni Kristo. Manibakatin na ako, yakbal nung mabiyaya pa, sana may kakilala niya kang Lord. Hallelujah. So number 3 po, we need to refuse, number 2, refuse to listen to false doctrines. Galatians 1:6-9, sabi po dyan, I am astonished. Now, ang Galatians po, para po, bago po umpisan, ang Book of Galatians, tinatawag po itong Magna Carta of Christian or spiritual liberty. Pag sinabi pong Magna Carta, hinirap lang po yung word na Magna Carta, sa England po yan, ng isang hari. Ang ibig sabihin po ng Magna is great, at Carta is charter or covenant or authority. So ito po ay matinding authority ang pagsulat ni Paul sa Book of Galatians. The Book of Galatians is renefute po ni Paul yung maling doktrina nila about salvation. Kasi po tinuturuan sila dito na yung salvation, for you to be saved, ang sabi ng mga Judaizers sa mga Gentile Galatians, tama, tanggapin niyo si Kristo, pero para maligtas kayo, magpatuli pa rin kayo. At sundin niyo ang lahat ng batas ni Moses. Alam niyo po, nagalit po si Paul. Kaya sabi niya po dyan, excuse po, ang sabi po niya dyan, I am astonished. May shock po kaya kayo. Na-shock ako sa inyo, sabi niya, that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Makabigla kayo. Nabigla ako sa inyo, na-shock ako sa inyo. Agad kayong umaalis sa tunay na katuruan. Ano ba nangyari sa iyo? Sabi po ni Paul dito, which is really no gospel at all. Evidently, so may ebidensya si Paul. Sabi po dyan, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Noon pa man po, pinipervert na po ang gospel of Christ, the grace of God. And then, ang sabi po dyan, no, doon tayo ng verse. But even if, ang sabi po dyan, even if kami, mga apostle, sabi po ni Paul, or an angel from hell, an angel from heaven,
Kung kami mga apostol at mga anghel, kung may anghel man na bababa mula sa langit, should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. In other words, sino man ang mag-preach, kahit galing pa siya ng langit kanya, at iba yung sinasabi niya na gospel, sumpain sila ng Diyos. Sabi po dyan, excuse me po. So kasumpa-sumpa po yung nagpipreach ka ng isang doktrina na hindi galing sa Diyos. Sabi po dyan, let them be under God's curse. Let them be under God's curse. Sumpain, sabi dyan, as we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse. Dahil naniniwala sila para sila ay pinapahirapan sila, magpatuli kayo. Ito na ang mga Judaizers po, mga Hudyo itong naniniwalang ligtas sila kay Kristo, but at the same time, para talagang fully, sila, saved, dapat po tuparin nila ang batas ni Moises. Kasama ang Ten Commandments po. Pero ang pinaka-issue, gusto nilang pahirapan kasi po, itong mga Hudyo, nung natuli sila, 8 days old po sila. 8-day-old boy, wala silang naramdaman, hindi man nila alam po yun. Ngayon, itong mga nasa 30, 20, 50 years old, even 60 years old, wala. Alang anesthesia, burita to, ma-circumcise po sila. Mabatakan na nanunggawan damo, mga ilang bulong bayabas. Siyempre natakot po sila. Ang hirap palang maligtas, kailangan pala matuli tayo pong mga lalaki. Kaya pinagalitan sila ni Paul, no, you are saved by grace. Hindi nyo na kailangan magpatuli. Okay lang nasupot kayo. Hanin mo yung tuli ka, punta ka naman ng impyerno, kanya. Magandang supot ka, punta ka naman ng langit. Basta salvation by grace. Amen? And then, sabi po dyan, next, na akong verse 9, tapos na po, no? Hanggang verse 9 lang po siya. Dito po sa Galatians 3:1-3, pagdating po sa, pinakilala po ni Paul, ako po ay apostle ni Kristo, tinawag talaga ako ni Kristo sa chapter 2, even do sa beginning po ng chapter 1, ang sabi po niya dyan sa mga Galatians, you foolish Galatians. Matindi po ang sulat po ni Paul dito. Mga hangal kayo. Kaya kapangpangan, may nga murit na kuhata, may murit na kayo. Nabuwang na ba kayo? Sabi, nanyang word po yung buwang ngayon. Sabi po dyan, who has bewitched you? Sino ang nagkulam sa inyo? Kung tinatanong nyo, posible bang makulam ang isang Kristiyano, ayan po yung ebidensya. Nakulam po sila. Makukulam ka lang kung maniniwala ka sa maling doktrina. Pero hanggat na kay Kristo ka, walang sino mang mangkukulam na pwede ka nilang gayumahin. Hindi ka man dapat mabudol-budol kung nasa tama kang relasyon kay Kristo. Mali na po ang relasyon nila. Kaya sabi ni Paul, sinong nangkulam sa inyo? Sinong nanggayuma sa inyo? Alam niyo po yung word na bewitch? Minsan lang po yan nabanggit sa buong Biblia, lalo na sa New Testament. Sa mga sulat ni Paul, minsan lang po, i-research niyo po, minsan lang na Ibig sabihin ito, galit na galit si Paul. Bakit siya nagalit na galit? Kapag mali yung doktrina, siguradong ikaw ay hindi na maliligtas. Kaya siya galit. Kaya sabi niya, before your very eyes, Jesus was clearly portrayed as crucified. Namatay si Kristo para sa inyo sa krus para tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Ito pa sinasabi ni Paul, I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by believing what you heard? Sabi po dyan, na-born again ba kayo? Did you receive the Spirit? Na-regenerate ba yung Spirit nyo? Nabuhay ba yung Spirito nyo? Na-born again ba kayo dahil sa gawa ninyo? O dahil pinaniwalaan nyo yung salita ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa krus? And then verse 3, ang sabi po dyan, are you so foolish? At hindi pa niya. Ganun na ba kayo kahangal? Ganun na ba kayo kabaliw? After beginning by means of the Spirit, and then are you now trying to finish by means of the flesh? Ang sinasabi ni Paul dito, dati save kayo because of the Holy Spirit. Ngayon, paano kayo pang save? Alam po, kapag ang salvation mo, yung good works mo, ina-associate mo na yan sa salvation mo, nawawala po yung salvation mo. Because kapag nandyan na po yung ating own effort po natin,
Kung bakit, Lord, nag-church ako para maligtas. Hindi ka ligtas, kapatid. Lord, nagtatides ako, mag-first fruit pa ako niyan, Lord. Kasi para maligtas ako. Hindi ka ligtas, kapatid. Because we are saved by grace through faith alone. Wala nang iba. Paano yung good works, Pastor? Yung good works, yan ay bunga ng iyong kaligtasan na tunay, yan ay ebidensya na ikaw nga ay anak ng Diyos. Dahil walang anak ng Diyos na balasubas pa rin ang ugali. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil binago tayo ni Kristo. Para patunayan mo sa kapwa-tao mo at sa sarili mo mismo na ikaw nga ay born again. Yan po ang purpose ng good works. And to glorify God, of course. Pero tandaan niyo po ito, ligtas tayo hindi sa ating mabuting gawa. Ligtas tayo sa biyaya ni Kristo. Sa biyaya ng Diyos. Wala na pong iba. Kapag meron pong doktrina na sinasabi nila para ikaw ay maligtas, kailangan gawin mo muna ito. No? Marami pong religion na ganyan. Hindi po yung kaligtasan. Kaya galit na galit si Paul. Pangkukulam po ang tawag dyan. Amen. Gawin mo yung kasiping mo ng lupa yung may kulam. Pag-pray may palayasan may ng demonyo. 2 John 1:10-11. Sabi dyan, if anyone comes to you and does not bring this teaching, ano tong this teaching? Patungkol kay Kristo, na si Kristo ay nagkatawang tao para maging Mesaya po natin, tagapagligtas po natin. Do not take them into your house or welcome them. Huwag yung sabihin, Lord, Pastor, wine-welcome ko sila kasi Bible naman, si Jesus naman, ang ano. No, ibang Jesus po. Ang Jesus ng Catholic, iba po ang Jesus po ng born again. Dahil ito po ang Jesus po ng ano. Ang Jesus po ng Iglesia ni Cristo, hindi po katulad ng Jesus ng ano. Sa Jesus po ng ibang ano ho, meron ka-partner si Jesus. Meron ka-partner po si Jesus na, halimbawa, si Mary din daw po ang magliligtas. Ang Jandrit! Si Mary, wala po siyang sinabing ano. Kaya sinatawag po ng Lord kaya, babae, kasi niya, ito yung anak mo. Pinaparemind po ni ako, ginamit lang kita para magkatawang tao ako. Pero ako yung lumikha talaga sa'yo. Hindi po isi-share po ng Lord. Kaya sabi po niya, walang ibang kaligtasan kundi lang sa kanya lang. Hindi si Mary. Salamat po kay Mary, no? Hindi ko po inanot po si Mary. Salamat kay Mary. Talaga pong dapat gayahin natin si Mary dahil mapagpakumbaba siya. Nung sinabi niya, kahit mahirap siya, sabi po niya, yung salita po ninyo, mangyari nawa sa akin. Thy will be done. Dapat gayahin po natin siya. Pero yung pong, kung si Jesus may ibang kapartner, yung ibang Jesus po, nakapako pa rin, yung ibang Jesus po, pakatuling, actually, bala mo, ba't lang may lechon? Ibang Jesus po yun, iba po yung Jesus ng Bible. Iba po yung Jesus ng saksi ni Jehovah, iba po sila. Iba po yung pagkaka-represent. Kaya sabi po, iba po yung Jesus. Kaya wag nyo silang i-share. Sabi niya, anyone who welcomes them shares in their wicked work. Alam niyo po yun, konting panahon lang po, konting time lang kung pwede po kayong makinig. Tapos kung papapasukin, hindi, Pastor, para hindi niyo po ma-evangelize yan kasi sarado ang kaisipan po nila. Ang kaisipan nila, kayo ang ma-evangelize. Kailangan humanap ko kayong pagkakataon. Kasi sabi diyan, kapag winelcome nyo sila, you are sharing dun sa curse nila. Sinusumpa din po kayo. Hindi po ako may sabi, ang salita ng Diyos. Amen? Ako man siya sa buntok, na magbiasa-biasa kayo, ay palubang kayo niya. Marakal na ako, balo kayong church. Speaking, kang pastor, marakal na ako, balo kayo. Ako po para to. Ito po ang sabi ng Bible, huwag nyo silang iwe-welcome. 2 Corinthians 11:3-4. Ang sabi diyan, but now I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's clever lies, your thoughts may be corrupted. Tignan niyo po ito, yung kaisipan niyo ma-corrupted. Ang nakakapagtaka po dito, si Paul na napakatapang po niya. 5 beses po siyang nalatigo yung katulad sa latigo po ni Kristo na sumasama ang laman. Na stone to death na po siya, binuhay lang siya ng Lord. Na shipwreck, natuka po ng viper, hindi namatay. Ang dami na po niyang, very dangerous po yung mga naranasan niya. And yet, sabi niya, natatakot ako sa inyo katulad ni Eva, na kung paano siya nililang ni Satanas o nung serpent, sabi po diyan, yung kaisipan ninyo may be corrupted and you may lose your single-hearted devotion and pure love for Christ. Kahit po, meron kang single-hearted ka, pure ang devotion mo kay Lord, pwede kang ma-deceive. Ibig sabihin dito, talagang tunay kang Kristiyano, ligtas ka na, pwedeng mawala ang iyong salvation dahil ikaw ay nalinlang. Natatakot ako, sabi ni Paul. Saan natatakot si Paul? Yung mawala ang salvation sa kanila.
Yun lamang po ang kinakatakutan niya. Hindi po siya natatakot na sila'y pugutan ng ulo. Dahil during their time, marami pong napupugutan ng ulo. Ligtas naman sila. Hindi sinabi ni Paul, magtago kayo, nakakatakot, baka pati kayo sunugin, ipako sa krus, o pugutan ng ulo. Hindi. Ang nakakatakot po, yung deception. And then, ang sabi po, sa next verse, sa verse 4, ang sabi po dyan, for you seem to gladly tolerate anyone who comes to you preaching a pseudo-Jesus. Tinotolerate nyo, wine-welcome nyo. Remember yung sabi po sa 2 John kanina, huwag nyong i-welcome because you share in their wicked work, in their curses. And then sabi po dyan, nagpipreach sila ng pseudo-Jesus. Ang ibig sabihin ng pseudo is fake. So may mga fake Jesus. Ito po yung sinasabi ko kanina. Not the Jesus that we have preached. So ibang Jesus po yung ibang religion. Kapag hindi po sentro si Jesus, hindi si Jesus yun. Si Jesus po dapat ang sentro para masabi mo at naka-align po sa Bible para masabi natin talagang si Jesus po yun. Ibang Jesus yung pinapaniwalaan nyo, sabi po ni Paul sa mga taga-Korinto, you have accepted the Spirit and a gospel that is false. So merong false gospel. Merong false spirit. Rather than the Spirit and the gospel you once embraced, how tolerant you have become of these impostors. Dapat hindi po natin i-tolerate po yan. Kung may mga maling wag nating i-welcome. Ang sabi po ni Jude, kailangan paglaban po natin ang pananampalataya. Hindi mo paglalaban ng pananampalataya kung wala kang alam sa Biblia. Sabi po ni Jude, one chapter lang po yan, sabi po dyan sa verse 3, dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share, I felt compelled. Para akong may nagtulak sa akin, sabi dito, na sumulat sa inyo, na to contend for the faith. Sabi dito, ipaglaban. To contend means to fight. Fight for the faith. Why? Because that was once for all entrusted to God's holy people. Bakit po, sa verse 4, ang sabi po bakit kailangan paglaban? For certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. Merong nakapasok sa inyo na mali ang tinuturo. They are ungodly people who pervert the grace of our God. Binabaluktot nila yung biyaya ng Diyos, yung grace ng Lord, yung salita ng Diyos din po, in a license for immorality. Marami pong ganyan ngayon. Okay lang, safe ka naman by grace, kahit mamuhay ka sa kasalanan, okay ka lang. Narinig nyo na po yan, marami pong ganyan ngayon. They're perverting the grace of God para sila'y makapamuhay pang makamundo. Noon pa man yan, hindi po ngayon lang nauso, noon pa man, almost 2,000 years ago. A license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign Lord, sovereign and Lord. Hindi, pastor, di naman nila dinideny si Jesus eh. Si Jesus pa rin at yung grace niya. Ano po ibig sabihin po ni Jude dyan? Paano po nilang dinideny si Lord? Ganito po, bagamat si Jesus po ang mga pinipreach po nila, si Jesus po ang pinapaniwalaan po nila kunwari, pero hindi si Jesus ang nasusunod. Kaya sabi diyan, they deny Jesus, hindi si Jesus ang nasusunod. Binabanggit nila si Jesus? Yes. Pinipreach nila si Jesus? Yes. Nasusunod si Jesus? No. That is false doctrine. Hindi, pastor, siya naman pinipreach. Yan nga po, yun ang ibig sabihin ng dinideny, yung our only sovereign. Kung sovereign si Jesus, hindi ka na dapat namumuhay sa immorality. Kung sovereign si Jesus, siya ang nasusunod. Hindi ka na namumuhay sa kasalanan. Huwag kayong maniwala, hindi, pastor, mali ka kasi ang pinipreach nila si Jesus. Yes, they can preach Jesus. But the question is Jesus being followed, being obeyed? Nasusunod ba si Jesus? No. Because ang sinusundan po nila, hanggang ngayon, may mga pastor umiinom pa ng beer. Lamaran la, beer brand. Totoong kwento po ito na meron po tayong, true story po ito, na kinuwento po sa amin, I think sa Bulacan po ito kung hindi ko nangyayari, hindi po ako nakakakalimot. Ang mga grupo po ng mga pastors ng isa pong sekta na tinatawag din po mga Kristiyano, kaya po sasabihan po, kung taga-Angeles City po sila, ang layo po na tindahan na pinunta niya is sa Dao pa lang para hindi sila, yung po, naka-cover po maraming, hindi po siya, sabi niya, pabiling beer kanya. Hindi nakasapaya kasi hindi siya pinagbubuksan. Pabiling beer. At nung sa kakakulit niya, siguro na po yung nagtitinda,
Ano po yun, pastor? Kaya niya. Beer brand. Kaya niya. Totoo po ito. Binigyan po siya ng sandamakmak na beer brand. Pagdating po niya sa mga kapwa pastor niya na lamaran, Aureni, laklakan niyo, Denny, magbulos na kayo. Kasi po, nasira yung reputasyon niya. Nahuli siya ng kanyang miyembro na umiinom pa rin ng beer. Kaya ayaw siyang pagbuksan kasi, bananan, napapaano si pastor, bumibili siya ng beer. Ito po yung alam nila, ang akala nila, save sila by grace. Sabi po mismo ni Jude, nasa Bible, pine-pervert yung grace ngayon para sila'y mamuhay sa kasalanan. Mga lamaran. And that is not the grace of God. That is a false gospel. Nasa Jude po siya. Amen. Kaya nga po, ano po dapat gawin dyan? Ang sabi po ni Paul kay Titus, sa Titus 1:10-11, for there are many rebellious people who engage in useless talk and deceive others. Yung po nagmamarunong, na nagsasalita, kunwari, alam nila ang Bible. This is especially true of those who insist on circumcision for salvation. Yung parang sa Galatians kanina. Para masave ka, magpatuli ka. Then verse 11, sabi po dyan, they must be silenced. Sa ating pong wika, pag sinabi mong dapat patahimikin siya, ano po ibig sabihin yan? Yung daw mali ang doktrinang tinuturo, dapat po patahimikin. Sa atin po, patayin po yan, no? Pero kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, kung meron nagtuturo sa inyong forerunner, mali tinuturo nyo, patahimikin po yan. Kung may mga teacher kayo sa Discovery Education Program at mali tinuturo, patahimikin din po. Hindi ako may sabi. Si Paul mismo, the Apostle of Grace, kay Titus. Sabi niya, because they are turning the whole families away from the truth. Nawawala ang salvation. Kaya nga po galit si Paul na naman dito. By their false teaching. And they do it only for money. Marami po ngayon, tanggapin mo si Kristo, ikaw ay yayaman, wala ka ng problema. They do it for money. Binobola ang mga tao. Dito po hindi, wala tayong bulahan dito. Diyan pang mimwa kayo ka rin preaching ni kung galing naman sa Bible yan, we don't care. Ang ano po namin, kung anong pinapasabi ni Lord, sabihin po natin. Kasi po tamete kami, alwa naman kayo magtanggol. Kaya kami, si Kristo po magtatanggol sa amin. Kaya manatili tayo kay Kristo. Kung nananatili ka kay Kristo, mananatili ka sa Kanyang salita. Ang ibig sabihin na nananatili sa Kanyang salita, pinanghahawakan mong salita niya, pinamumuhay mo, sinusunod mo ang salita niya. Ang lahat po na nakaunawa na magsabing Amen. Amen. So oras na po, last point na lang po ito, pero mabilis lang to. To overcome deceptive false doctrines, we need to stand firm in the true faith. 1 Corinthians 16:13, ang sabi diyan, be on guard, stand firm in your faith. Magbantay kayo. Ano po yung binabantay natin? Sabi ni Paul kanina, your thoughts. Sabi niya sa mga Korinto, baka malinlang. Pag sinabi pong guard your heart, hindi po itong heart na to. Guard your heart, that means your mind. The heart is also your mind. As a man thinketh in his heart, sabi po sa Proverbs, so is he. So hindi po yung mag-iisip ka ba, ganyan. Kaya nag-iisip tayo, ganito eh. Hindi po ganyan. Wala pong isip tong physical na pusong ito. Yung puso talaga, yung pinaka-ikaw, yung pinaka-malalim mong ikaw. Yun po ang puso. Guard your mind. Sabi po dyan, stand firm in your faith in God, respecting His precepts or respecting His word, and keeping your doctrine sound. Act like mature men and be courageous, be strong. Magpakatapang po tayo sa tamang doktrina. Tumayo tayo sa tamang doktrina. Galatians 5:1, it was for this freedom that Christ set us free. Sabi niya, completely liberating us. Therefore, keep standing firm. Ano po ibig sabihin, keep standing firm? Patuloy kang manghawakan sa tunay na doktrina, sa tunay na katuruan ng Biblia. And do not be subject again to a yoke of slavery which you once removed. Huwag na kayong magpaalipin pa sa mga maling doktrina. Matthew 10:22, you will be hated by everyone because of me. So kung magtataka kayo, kung kailan kayo born again, nainis ang pamilya mo, nainis ang kamag-anak mo, na nagalit sa iyo ang mga kaibigan mo dahil di mo na sinasamahan sa mga pang-inom nila, pag-iinom po nila. Sabi niya, you will be hated by everyone because of Jesus. But the one who stands firm to the end, the one who holds on to the right doctrine, to the true, sound doctrine of Jesus, will be saved. It is very important po na manghawakan po tayo
If we are true believer in Christ, we will always stand firm in our faith kahit pa po ma-persecute tayo for the rest of our life. Kahit napatayin pa ho tayo, dapat manatili tayo sa tamang katuruan ni Kristo. Lahat po na nakaunawa ng magsabing, Amen. Amen. Sige po, mag-review na po tayo. Overcome false doctrines. Know the sound doctrines from the Bible. Refuse to listen to false doctrines. Stand firm in the true faith. Last verse na lang po ito. Psalms 18:30 from the Amplified Classic Version. Sabi po dyan, as for God, His way is perfect. Perfect na po ang way ng Lord. Perfect po ang salita ng Diyos. Hindi po kailangan ng Diyos ang opinion mo. Hindi kailangan ng Diyos ang opinion ko, ang katalinuhan natin. Perfect na siya. Ang kailangan po ng Lord sa atin, o ang gusto ng Lord sa atin, sumunod sa Kanya. Dahil perfect po ang Lord. Kaya sabi yan, the word of the Lord is tested and tried. Nasubok na po. No, mula po noon kay Noah, hanggang sa disyerto ng mga Israelites, ang dami po, nasubok na po. Sa atin po, sa pandemic, tested and tried na po ang katapatan ng Diyos sa Kanyang salita. I'm sure bawat isa sa atin, nasubukan na natin ang salita ng Diyos na tunay nga, tapat ang Diyos sa Kanyang mga salita. Kaya sabi po dyan, the word of the Lord is tested and tried. He is a shield to all those who take refuge and put their trust in Him. Ang salita ng Diyos, ito po'y protection po natin. Ang tamang doktrina, protection po natin kung tayo'y manghahawakan sa Kanya. We have this divine protection. Amen ho ba? Mababalitaan nyo, meron na lang, nakatambay lang po, nakatayo lang, naghintay ng sasakyan, biglang nabundol. Wala silang divine protection. Pero ang tunay na Kristiyano na nanghahawakan sa tunay na salita ng Diyos, araw-araw merong divine protection. Sa akin po, marami na akong nakitang namatay sa dialysis. Na wala na po sila. That I have this divine protection because nanghahawakan ako hindi sa salita ng doktor. Thank God sa mga doktor. Pero hindi sila ang final say. Nanghahawakan po ako sa salita ni Kristo na buhay magpakailanman. So God's word protects us from the lies of the enemy. Reject all the lies of the enemy about you. Yung sinasabi ng diablo, hindi ka na asenso, hindi ka na makakaalis dyan, wala ka ng pag-asa. Pero alam niyo po, embrace the word of God. Sabi po dyan, believe what God says about you. Ang sabi po ng Diyos, pinatawad na kita anak. Yung huminingi ka ng tawad, wala namang kasalanan mo, bagong nilalang ka na. Ay ikaw ngayon ay hindi na sinumpa, ikaw ngayon ay pinagpala na. I-reject po natin ang mga maling doktrina ni Satanas. Ang lahat ng sinasabi sa iyo, hindi tama na mamamatay ka na kasi may karamdaman ka, hindi. Ang sabihin mo, protektado ako ng Lord at pinagaling na ako ng Lord that by His stripes I am healed. And God will provide everything na kailangan ko hindi according sa aking katrabaho, hindi according sa aking negosyo, but according to His riches and glory. Use the word of God to refute the enemy. You are blessed because of Jesus. Amen. Sabihin niyo po, I am blessed. Praise the Lord. Sige po, tayo po lahat ay tumayo.